Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically. Nasaan ang Pangulo? Yan ang naging sentro ng katanungan ngayon ng taong bayan matapos ang kontrobersyal na kalusugan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hiling rin ng publiko maging transparent ang palasyo sa tunay na kondisyon ng punong ehekutibo. Pinistyon ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzona sa programang Sa Totoo Lang ang tila pananahimik ng Malacanang hinggil sa tunay na estado ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y kasunod ng mga agam-agam at espekulasyon sa social media dahil sa napapansing biglaang pagkapayat at pagbabago ng pangangatawan ng punong ehekutibo. Anya, nakasaad sa konstitusyon na otomatikong hahalili ang Vice-Presidente sakaling pansamantalang hindi magampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin bilang Presidente. Iginiit ng batikang abogado na labag sa konstitusyon ang pagsekreto sa tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo dahil karapatan ng publiko na malaman ang kondisyon ng pinuno ng bansa. Sa ating presidente, kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FVR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na diba? real time. Oo, diba? Na humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. But we want them to follow the Constitution. Nung naayon sa batas. We want the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President, lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidente yung 24/7, alive, alert, and aware. Tsaka wala tayong nakikitang mabilis na aksyon sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng krudo sa ating bansa. Katulad yun, yung bagong presyo, estimated natin, nasa 99 pesos to 112.40. 40 centavos, depende sa branch at kumpanya pa yan. Kaya dami nang gusto magbenta ng mga diesel nila na truck na karga. Yung trucking pala, laking problema. In fact, somebody called me, sila ng transport Group. Association. May isa pa akong kilala na meron siyang tracking, more than 400 trucks. Grabe. Hindi na nila alam anong gawin kasi yung kontrata nila, hindi naman sila pwede magtaas ng presyo. Pag may ganyan na fuel crisis. Kaya, kung wala naman po silang i-deliver, paano na po ang economy? Tanggalin talaga natin yung tax.
muna. Yun, Tanggalin muna natin yung tax. Mama Bing, may napansin ako sa'yo. Hindi naman tayo nag-usap, Oo. no? Nakadilaw ka. At ako hindi ko akalain naka-pink ako. Hindi ko sinasadya. Dilawan naman talaga ako, di ba? Uring ako na dilawan eh. Yeah. Kami ni Congressman Erice. Yeah. Wala po tayong kulay-kulay dito, sa totoo lang. Kailangan po yung totoo lang. Para sa bayan. Oo. Diba? Hindi po importante kung anong kulay-kulay mo dito sa... In fact, all of us should be united now in this crisis. Yes. We should look at the issues, not our political affiliations. Hindi ba? Yeah. So, grabe na po itong crisis na ito. Sasabihin nila, ni BBM, tighten your belts. Sir, wala na nga kaming ita-tighten eh. Dahil maliit na kita ng mga tao eh. Tapos tighten your belts pa. Oh, yun yung nakakalungkot, Kombing. Kasi, yun nga, inuulit ko, na lahat ng presyo ng bilihin, commodities natin, ngayon, ang crudo, is ang tataas. Pero yung way of life, living, sweldo ng mamamayang Pilipino, kinikita, hindi nag-i-improve. Kaya yung excise tax, ay tanggalin na muna o huwag kolektahin dahil 10 piso yon sa gasolina bawat litro. Diba? Yes. Yung sinasabi kong income tax below 1 million, huwag na munang kolektahin ng gobyerno. Magpa-file ka pa rin ng income tax return mo, pero Exempted muna. parang alam na, nag-file ka lang, ganito yung income mo below 1 million, tatatakan ka ngayon na no tax due. Di ba? Yeah. So, ang iba pang pwedeng gawin, yung sa transport naman, alam naman natin na everybody has a problem, but yun nga yung mga Grab, baka naman pwedeng bawasan nyo naman yung porsyento ninyo. Muna, Kasi kawawa naman sila. Ha? Sabi mo nga, Mama Bing, di ba, ang bagong mahirap ngayon are middle class. Yes, the new poor. The middle class is the new poor. Sila ang nagbabayad ng malaking bloke ng tax, lalo na ang mga government employees, above, what do you call this, across the board sa kanila, on the average, 32% ang kanilang binabayad na income tax. Pero hindi umaakyat ang kanilang sweldo. Baka naman pwedeng, idagdag nyo na rin na those government employees na ang sweldo lamang ay below salary grade level, ay baka pwedeng ganun na rin po. Kalahati na lang ang ibayad muna. Yun na hindi na 32%. Yan. The middle class in the Philippines is now the new poor. So, ang problema, yung maliliit na negosyo, pati, kasi wala naman silang kapital, hindi ba? That's true. Yun ang Kawawa problema. naman. So, paano gugulong ang ekonomiya kung walang transport, walang construction, mataas ang bilihin, kaya konti na lang ang buibili. No, yun ang problema pa mga kababayan dahil isa sa mga solusyon dyan ng mga tagapagmahala ng economic policy ng ating bansa at fiscal policy, isang solusyon dyan para mabawasan o mababa yung inflation rate o kaya ang taas ng mga bilihin ay itaas nila ang interest rate. Yes, Kunyari, exactly. may savings ka na 1 million. Imbes na itago mo, ipasok mo sa bangko dahil tataasan nila ang interest rate doon. Yes, pakitain sa pera mo. nila. Oo. Pakitain ng tama. So, ibig sabihin, less na naman ang gastos. Yeah. Dahil pinasok mo sa bangko di ba? Imbis na magkapital ka more sa negosyo mo, hindi naman ka kumikita ngayon ng maganda, ipasok mo na lang sa bangko and wait it out. Ayun, dahil konti na naman ang pera sa ekonomiya, ay yung tinatawag na nagko-constrict, no? Kaya, ang sunod dyan, of course, this is already given sa lahat ng around the world na nangyayari. Pag tinaas ang interest rate ng bangko para sa iyong pera, bababa ang investment, siyempre, ipapasok mo na lang sa bangko, di ba? Kaysa naman idagdag mo sa kapital mo. Kasi hindi ka kumikita Pero ang resulta naman, recession. Ay, ewan ko na yung recession na yan, PBBM. Explain mo na sa amin kung paano mo. Susolusyonan. Oo, kasi nakakapagod na po. Kami naman kami po dito tinatanong din po ng mga kababayan kung ano po ang solusyon dyan. Actually, Kaya, Mama Bing, meron na balitaan, maiba tayo. Today, April 7 po, ay mag-uumpisa ang oral argument sa Supreme Court about sa GAA. yung budget na may unprogrammed funds. Ano yan kaninang alas 9:30 ng umaga ng umpisa Unprogrammed funds 2024-2025
Ito yung kasong final pa noon sa Supreme Court ni former Speaker Alvarez, former Senator Coco Pimentel, at my good friend at whom I admire, the late Congressman Edsel Lagman. Pwede ba nating mapakita kung magkano yung 2024 at 2025 unprogrammed funds? Yeah, kasi yung issue na to is tungkol sa GAA nga, di ba? BICAM at saka yung sinabi niya special unprogram eh. Ito ang sinabi ni Dr. Monso dyan. Professor ko yan, Katin, ako dumugo ilong tenga ko dyan, calculus economics. Gusto ko siyang ma-interview natin, no? Sana one day, no? Sana, oo. Pwede rin sa Zoom lang. Oh, pwede Kasi, naman, parang oo. nasa bahay lang siya pag nag-i-interview siya. Sabi ni Dr. Winnie Monsod, dating Net Secretary ni President Cory Aquino, dapat wala ng unprogrammed funds. Ayan. So, happy na naman ako na ako isang ayon po dyan kay Dr. Winnie Monsod. Dapat ho, wala ng unprogrammed funds kasi yan po, walang dyan, transparency. Kumbaga, hindi natin nakikita yan kung magkano ginastos ng presidente dyan. Siya lang naman ang pwedeng mag-approve ng gastos sa unprogrammed funds. At technically, yung unprogrammed funds ay hindi naman ho pwedeng gastusin dahil wala pa hong kita. Pag may kita ng gobyerno sa revenues na unexpected, na dagdag, saka lang niya magagastos ang unprogrammed funds. Di ba? Pero, yun na nga, kina-question dito sa Supreme Court ngayon, ni na Congressman Alvarez et al, na ito ay labag sa konstitusyon dahil wala itong limits at safeguards. Kumbaga, para itong bulsa de lobo ng presidente, di ba? Kung sa English pa, it's a kitty. Di ba? Parang, kumbaga ay Hugutin? Hugupit, pangungupit. Hindi. Huhugot siya doon. Oo. Kung kailan niya gusto, ganitong project, maganda, legacy project. Sige, kukunin niya saan program funds. Hindi, tsaka wala akong transparency. Yeah. Walang transparency, kaya walang Later safeguards. release, doon Oo. nagsa-start yung for later release, parang Oo, nagagamit na pang bluff, no? Oo. Bibigyan kita, pero gawin mo to for me. Parang may mga kondisyones, yun ang balita namin Sa na nangyayari. FLR, for later release. Ano Oo. ba yan, mga congressman at congresswomen? Ano ba yung FLR nyo dyan? For later release. Yan ba, may kaugnayan sa impeachment case ng Vice Presidente? O wala naman? Pero nauso lang itong for later release nung panahon ni Martin Romualdez. Yun, Martin Romualdez na naman. Nangangati talaga ang So, abangan natin? Ano kayang kahihinatnan ng oral arguments na to kaninang umaga, no? Oo, dapat i-live news ng SMN na yan Yeah. para ma-update ang mga tao. Yeah, correct. Kaya, sino ba makukulong? Wala pa ba nakukulong? Ayun nga, nabalitaan mo rin, magpa-file daw si Ombudsman Boying Remulla ng kaso na plunder against kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tataka naman ako, ba't si Cheese? Ba't hindi yung yung mga binanggit na mas malalaki na kasabwat dun sa sa Oo, si Martin flood talaga. control? Sinabi ni Saldico Oo. May ebidensya si Saldico tsaka yung 18 na Marines, di ba? Oo, naman. Ngayon natin sa bahay Yes. daw ni Martin Romualdez. Wow, maleta. Diba? Martin M. Romualdez. Yung middle name po niya, Maleta. Yun ang... Grabe naman. Totoo ba, Ombudsman Remulla, na talagang ipapile mo yan kay Romualdez? Di ba brand mo yan? Oo, Brand mo yan eh. Parang hindi naman ako maniwala sa'yo eh. Pero kung gagawin mo yan, siyempre, I will praise you in my Facebook. Di ba? Talagang, at saka ibigay nyo na yung ulo ni Martin sa amin para tumigil na kami. Oo. Ibigay nyo na dahil siya naman talaga ang malaking isda maliban Yeah. kay BBM. Gusto nyo tumahimik ako about BBM, kulong nyo si Martin Romualdez. Di ba? Pero Yeah. dapat may managot. Correct. Oo, may mananagot. Actually, tinatanong mo kanina, Kombing, kung magkano yung mga yung mga budget na nirelease nila for GAA. Ayan, the first approved budget natin nung under Marcos in 2023, it was 807.16 billion, over 3 times more than 251.64 billion
in 2022. Grabe, ang laki ng talon. Pag-assume ni BBM, ano agad? Diba? Paldo agad, times 3. Oo, 800 kasi times 4. Halos 4, funds, no? ha? Oo. Oo. Yeah, tapos nung naman, 2024, it was 731.4 billion. Oo. Tapos nung 2025, medyo nahiya. Oo. It was 531.7 billion. Ba, binawasan ng 200 something. Teka muna. Reklamo sa Executive Secretary Ralph Recto na deficit siya by 200 billion. Kaya ang program funds, tanggalin mo na lang yan. Huwag mong igastos yan. Hindi okay na yung deficit mo. Yeah. Yes. Para hindi ka natawagin ng mga tao, VAT-man. Oo, si Diba? VAT-man. By the way, tanggalin na po ng VAT na yan. Yun ang mungkahi ko. Wala na munang VAT. Diba? Kasi, again, okay lang yung VAT sa mayayaman talaga, pero talagang ang sakit niyan pag bumibili kang gatas, ha? Ay, hindi ka naman PWD, hindi ka senior. Tsaka mahal ng gatas ng bata. Oo. Diba? Tsaka gamot, di ba? Oo, At yun yung tsaka mga sakit. lahat may VAT. Itong Pilipinas, ang pinakamataas ang VAT. Tayo may pinakamataas na tax sa buong mundo. Oo. Tapos, isa tayo sa 15 countries na at risk na pinag-aralan ng Asian Development Bank at ibang mga bangko. Na tayo, ang Pilipinas, ang high risk, kasama yung mga maliliit, na talagang poor countries like Nepal. Nasama na tayo doon sa high risk dahil sa fuel crisis at sa ating fragile economy. Yes. Kaya yan po ang program funds na yan. Wag na pong gastusin yan para hindi na magproblema si Executive Secretary Recto sa kanyang deficit. At mungkahi ko po, ay tanggalin na muna yung VAT na yan this year. Yan, maliban dun sa no income tax for those earning below 1 million and the government employees. Kaya, mga kababayan, maging mapagsulit po tayo na hindi naman umakyat ang ating kita, ang inyong kita, lalo na ngayon kung kayo ay nasa transportation sector, pero ang mga bilihin ay napakataas. Pumunta ako kati sa isang baking shop. Okay. Alam mo, mayroon akong imagination na fantasy na kunyari, marunong ako mag-bake ng cake. Yan. So, Fantasy talaga. Oo, kaya pupunta ako doon kasi ang daming colors. Parang akong bata, may nakikita ko daming colors. Oy, daming colors. Ano Ang to? saya. Yan, mga balloons, mga cupcake. Ano, yan. Di pumasok ako doon. Hindi kasi hilig mong magganyan sa mga kids, kasi di gusto ba? ko namimigay akong cupcake. Oo. So, sabi ko sa tao, Nak, ano namang presyo na tumaas? Kakataas lang. Sabi niya, harina po, flour. Oh my gosh. Oh. Necessity yan, ha? Oo, flour, baking soda, Yes. flour, Baking flour. baking flour. Diba? All purpose. Ayun, all-purpose flour. Ay, lahat, umakyat na po yan. Hindi pa umaakyat ang kalamay, ang sugar. Yan naman, lugi naman kami sa inyo Kaming taga Negros Occidental. Oo. Tinataas niyo yung flour, yung aming sugar, hindi naman tumataas. Ha? Nagsasmuggling pa kayo dyan. Ano naman ang laban namin sa smuggling? Siyempre, mababa yung presyo nila kaysa dun sa aming mga sugar farmers. Yan. Sa totoo lang, dapat managot kayo dyan. O, ayan, no? Kaya nga maganda na yung 2024 at saka 2025 ay pinag-uusapan ngayon at gumagawa ng oral arguments on the legality of the unprogrammed funds Sana, and desisyon na special agad. accounts, di ba? Oo, For both sana. fiscal years, di ba? 2025 allocation po kasi is reports indicate the 2025 budget includes approximately 160 billion in unprogrammed appropriations. Grabe, sakit ng head ko. God. Saan Ano ba napunta yan? Ano ba yan, Diba? BBM? Oh my goodness. BBM, sige friends na tayo. Huwag mo nang galawin yan. Mahawa ka naman sa bayan. mamayan. Grabe ka talaga. Standby funds ang tawag dyan. Ano ba yan? That's against the Constitution. Sana po mag-ruling na ang Supreme Court dito sa ilang taon naman itong final ni na Yeah. Congressman Alvarez et al. Diba? Oo, para malaman natin kung talagang nag-exceed siya sa constitutional limits or proper na budgetary natin, Oo, di ba? kasi nung PDAF ni Pinoy, di ba nag-decision din yung Supreme Court doon, yung PDAF, di ba? Ito naman sa time ni PBBM and program funds. So, Yeah, correct. let's pray and hope that the Supreme Court will resolve this and decide this issue soonest so that ma-release naman ang ating anxiety. Alam mo Yeah. kayo tayong mga Pilipino, konting conflict, away na eh. Yeah, Di ba sa daan, correct. away na agad. Kasi may anxiety tayo eh. Meron. Yun. Kasi ang hirap ng buhay talaga sa Oo, Pilipinas. Kaya madaling, laging, dami ko nga nakikipag-away sa akin eh. Pero sabi ko sa kanila, take a number,
Oo. Take a number lang kasi mababa po ang anxiety level ko ngayon. Kakabakasyon ko lang. Take a number. Fall in line. Parang ako naman, di ba? Oo. Parang sabi ko, it took, nakatulang din sa akin yung 10 taon akong nabubulit na aaway eh. Battered ka eh. Oh, so, Nako. wala, parang papasok sa kabila, labas. Aba. Buntong hininga lang yan. Oh, pero kailangan matatag. Oh, yes. Yung babae. Tibay. Tsaka, Kailangan syempre Oo. si God, ikaw, hindi alam ng mga kababayan natin na si Kombing ay takot na takot yan. Iisa lang kinakatakutang matindi niyan. Yung po. Diyos Si lang Diyos, po. si God. Opo. Kasi naniniwala talaga ako sa punishment ng Diyos eh. In fact, during the Holy Week, nanood ako uli ng Passion of Christ eh. Oo. Iyak ako. Ang ganda rin nung Chosen. Napanood mo? Chosen. Sa oo. Netflix. So Meron din nice. yung story ni Moses. Yes. Na, ayun, yung punishment talaga doon. Grabe. Sa Pharaoh of Grabe. Egypt. Yeah. Kasi ngayon po, ang mga corrupt, ang Diyos nila maleta. Oo. Limoa, Samsonite. Pero tingnan mo, may namamatay. Tourister. Nagkakasakit, Sa kanila. na-aksidente, di ba? Oo. So, wake up yan. Diyos ang gumagawa niyan. No, hindi Diba? naman natin na gabaan unta mo. Oo, hindi naman. Diyos yan. Pero may Diyos talaga ang kalibutan. There is a God. Yeah. Iba-iba lang ang pangalan niya. Yan, huwag na tayong bawal religion dito. Pag-usapan kasi iba-iba religion ng mga tao eh. Hindi, isa lang naman yung at least isa lang. Isa lang ang Oo, Diyos. diba? Isa lang ang Diyos. Hindi, just At saka dapat matakot po kayo sa Diyos. Kasi talagang punishment is It's real. is real. Yan. Nabalitaan mo rin yung bagong news is ang Iran ay hindi susuko or hindi Nako. titigil sa gera. Nako. At merong Filipinang nasawi sa missile attack sa Israel. Nako. Nakakalungkod. Condolence po sa pamilya ninyo. Opo, Kasi nakikiramay po nagpapahayag kami. po kami ng matinding pakikiramay. Opo. At even ang Department of Foreign Affairs sa pagkasawi ng isang Pilipinang nasyonal matapos tamaan ng missile attack and isang residential area sa Haifa, Israel noong gabi ng April 5. Nung Kombing. napunta ako dyan sa Holy Land, ang mga caregiver dyan, Kathy, puro Pilipina. Yung pushing wheelchairs, yung mga elderly nila. Oo. Kasi ito pong Israel ay favored nation tayo dyan sa Israel. Dahil, Catholic di ba country. nung digmaan, President Manuel Quezon received around 2,000 Jews na ayaw naman tanggapin ng Amerika. Yeah. Tinanggap po niya dito. Kaya marami pong testimony dyan, yung mga nabuhay, na nagpapasalamat sa atin. Kaya doon po sa Israel, the Philippines is a favored nation. Kaya po sila kumukuha ng scholars dito sa atin, taon-taon, at sila po ang mga OFW natin ay binibigyan nila ng priority. Kaya sana po sa mabuti kayong kalagayan dyan, mga kababayan sa Israel. Pero kailan kaya matapos itong... Ito naman kasi si Trump masyado namang... Mr. Oo Trump, nagagalit na po yung mga citizens ninyo. Ang laki daw ng gastos ninyo sa digmaan na ito. Hindi naman daw nila digmaan yon. Digmaan daw yun ng Israel. Oh, what are you, sir? Oh, Mr. Trump? Yeah, you agree with me? Yeah? Nod your head. Oh, nagdan siya. Well, at saka yung Pilipinang namatay pala, Mama Bing, ano siya, ang asawa niya Israel. Israeli. Israel. Oh, taga doon talaga siya. Hindi siya OFW. Pagka resident na siya doon. Condolence po sa family. Sana nga po matigil na ito. Pero parang walang kasi ni-expect pala ni Trump na susuko agad ang Iran. Sinara pa tuloy ang State of Hormuz. Nilagyan ng mga mines. Tapos ako nangulekta na ngayon ng passage fee. At ang bayad, hindi dolyar. Yuan. Oo, ng ayaw China. nila ng US. Oo. Ang sabi naman ni Auntie Claire, spokesperson Claire, ay magandang balita, ang vessels na papuntang oil sa Pilipinas ay makakadaan sa Strait of Hormuz. Bakit po? Meron ba tayo? Meron nga ba Meron tayong ba tayong Meron may vessel ba talaga? tayo for that? Oo, tsaka siyempre makakadaan pero babayad po. Yes. Additional $1 per barrel. Ano naman yan? yuan per barrel. Sakit na naman. Sakit Yeah. na naman sa bulsa at ano nga ang Tummy? Chan? Ang sakit at basta yung wala Kabag. na makain ba?
Mga Oo, tao, konti na lang. Nalipasan ng gutom. Pera mo, 500. Siyempre, kung apat kayo, ano na lang ang pagkain dyan ng mga Yeah. bata. Kaya ako po, kain ako ng monggo. Dahil nabasa ko na pag yung monggo pala, ay pwede mong itago yan ng ilang taon. Baka naman magka-arthritis ka dyan. Ayun lang, kaya arthritis. Pero payo lang po sa mga nagtitipid. Yeah. Yung munggo ay may protina. Yes, At yes. sa ngayon ay mas mura pa siya. Kaya yung mga bata po, pakainin ng protina. Pero wala eh. Baka Magkano lang naman ang kita eh. Baka pagkatapos natin sabihin mura yung munggo, biglang taasan nila. Oo nga. Ano ba BBM? Bayaran mo na yung 203 billion mo sa estate tax ni FM. Para hindi na... Ipangayuda mo kaya yan. Payag ako dyan. Hindi na kita i-criticize, promise. Hindi, at saka, Kombing, sana, sa ganitong nangyayari sa buong mundo, ang hinihingi lang natin sa gobyerno is maging transparent or maging totoo sa atin, sa totoong kalagayan ng ating bansa. Para naman makapaghanda ang ating mga kababayan. Walang handa. Walang Oo, wala wala. talagang time to prepare. Bigla na lang, boom, akyat ang presyo. At saka ang bagal po. Ang bagal ng desisyon. Then, nawawala pa siya ngayon na sa kaligitnaan ng everything. Kung ako yan hindi ko man sinasabing napakagaling natin, no? Kung ako yung presidente, I will show myself every single day to comfort my Yun ang ini-expect ng mga tao, Kati. 24/7 dapat nandyan si BBM. Ba't ang presidente ka tapos gusto mo matulog na mahimbing? Hindi pwede yun, di ba? Ikaw, naghanap ka ng problema Ayan, ibinigyan ka. Correct. Sobra-sobrang problema para mapakita ang galing mo. Ano Correct. nangyari sa atin?